Golden State Warriors, pabor sa laban bukas sa Houston sa quarterfinals. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 5,100. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Golden State Warriors at Houston Rockets ay maghaharap sa Houston sa Huwebes ng gabi sa quarterfinals ng NBA Cup. May kabuang record na 49th ang Warriors, ngunit natalo sila sa 3 sa kanilang huling 5 laban. Samantala, may 16-8 record ang Rockets ngayong season at nanalo ng 3 sa kanilang huling 5 laro. Nakatakdang magsimula ang laban sa ganap na alas 9:30 ng gabi. Nahirapan ang Golden State Warriors sa simula ng buwan dahil sa pagkawala ng kanilang mga veteranong leader na sina Steph Curry at Draymond Green. Pareho nang bumalik ang dalawang players at nanalo ang Warriors sa 2 sa kanilang huling 3 laro bago ang quarterfinal matchup na ito sa Houston. Noong Lunes ng gabi, pinangunahan ni Curry ang Warriors na may 30 points and 8 assists sa kanilang panalo laban sa Minnesota Timberwolves sa sariling tahanan. Nakatanggap si Curry ng suporta mula sa kanyang mga kakamping sina Buddy Hield at Jonathan Kuminga. Umiskor si Hield ng 27 points, kabilang ang 7 3-point field goals, habang nagdagdag si Kuminga ng 20 points and 7 rebounds. Nagtala ang Warriors ng halos 40% shooting from 3-point range. Bilang isang team, sa pagbabalik ni Green, nagsimula siya mula sa bench, isang estratehiyang posibleng ipagpatuloy ng Warriors dahil nasa starting lineup na si Kuminga. Aba, syempre okay lang sa akin, ani ni Green noong Biyernes ng gabi. Ako ang isa sa mga pinakamalaking fan ni JK simula noong dumating siya rito. Kaya kung siya ay bibigyan ng pagkakataong magsimula, hindi ka pwedeng maging mapagkunwari. Kung gusto nilang siya ang magsimula, dapat suportahan mo ito. Gusto kong makita siyang magtagumpay. Kaya kung ang pagkakataon niya ay daraan sa akin, ayos lang. Pinaghirapan niya ang pagkakataon. Napakaganda ng ipinakita niya noong Huwebes. Kung gusto nilang subukan ito muli ng 1, 2, 3 o higit pa, kung gumagana ito, bakit hindi natin ipagpatuloy? Nagsimula ang Warriors sa season na may 12-3 record. Ngunit natalo sila sa 6 sa kanilang huling 8 laro mula noon. 2 beses nang tinalo ng Warriors ang Houston ngayong season. Pang-11 sa NBA ang Warriors sa scoring offense ngayong season. Sila ay ika-22 sa field goal shooting at ika-14 sa 3-point shooting. Pang-7 sila sa liga sa dami ng 3-point field goals na naipasok kada laro. Nasa ika-14 na pwesto ang Warriors sa turnovers kada laro at ika-15 pwesto sa offensive efficiency. Sa depensa, pangatlo ang Warriors sa NBA sa scoring defense. Nasa pangalawa sila sa field goal defense at pang-5 sa 3-point defense. Pang-22 sila sa forced turnovers at pang-5 sa defensive efficiency. Nasa ika-2 pwesto rin sila sa liga sa kabuuang rebounds kada laro. Samantala, ang Houston Rockets ay umaasang makapasok sa Las Vegas para sa NBA Cup sa pamamagitan ng isang panalo laban sa Warriors. Ang Rockets ay may record na 16-8 at nanalo sa 3 sa kanilang huling 5 laro. Isa sa kanilang mga talo ay laban sa team na ito ng Warriors. Noong Lunes, tinapos ng Rockets ang kanilang 2 sunod na pagkatalo sa pamamagitan ng panalo laban sa Clippers sa Los Angeles. 6 na players ng Rockets ang nagtala ng double figures, pinangunahan ni Jalen Green na may 31 points. Nagpakitang gilas din sina Jabari Smith Jr. at Alperen Sengun na parehong nagtala ng double-double. Si Smith ay may 13 points and 13 rebounds, habang si Sengun ay may 11 points, 10 rebounds, and 6 assists. Nakuha ng Rockets ang panalo kahit wala si Fred VanVleet na hindi nakalaro dahil sa injury sa tuhod. Susubukan ngayon ng Rockets na talunin ang Warriors sa unang pagkakataon ngayong season. Natalo sila sa unang 2 laban sa Warriors, bawat laro ay may agwat na 6 na puntos. Pang-13 ang Rockets sa NBA sa scoring ngayong season. Pang-27 sila sa field goal shooting at pang-26 sa 3-point shooting. Nasa ika-22 pwesto sila sa dami ng 3-point field goals na naipasok kada laro. Pang-4 sila sa liga sa turnovers kada laro at pang-18 sa offensive efficiency. Sa depensa, nasa pangatlong pwesto ang Rockets sa scoring defense. Sila ay pangalawa sa field goal defense at pang-5 sa 3-point defense. Nasa ika-17 sila sa forced turnovers at ikalawa sa defensive efficiency. Nangunguna rin ang Rockets sa kabuuang rebounds kada laro sa NBA. Speaking of Warriors,
Bago makapanayam si Warriors coach Steve Kerr matapos ang ensayo sa home court ng Houston Rockets, lumabas ang injury report na nagsasabing hindi makakapaglaro si Moses Moody sa quarterfinals ng NBA Cup sa Miyerkules dahil sa left patellar tendinopathy, habang si Andrew Wiggins ay listed bilang questionable dahil sa right ankle impingement. Alam na ni Kerr ang kondisyon ni Moody, ngunit tila nalagpasan niya ang update kay Wiggins. Sa pananaw ni Kerr, mukhang handa si Wiggins na maglaro laban sa Rockets, maliban na lang kung may biglang lumabas na problema. Handa na si Andrew, sabi ni Kerr. Nagkaroon siya ng full practice ngayon, maganda ang ipinakita niya. Hindi nakapaglaro si Wiggins sa panalo ng Warriors laban sa Minnesota Timberwolves noong Lunes dahil sa parehong ankle issue na matagal na niyang iniinda. Ayon kay Wiggins, ang loob ng kanyang ankle ang pinaka nakakaabala, pero may nararamdaman din siyang sakit sa labas nito. Sa kabila nito, naniniwala siyang kaya pa rin niyang maglaro. Okay naman, sabi ni Wiggins. Mas maganda ang pakiramdam ngayon kumpara noong nakaraan. Nagkaroon si Wiggins ng problema sa kanyang kanang ankle noong panalo ng Warriors laban sa Phoenix Suns noong Nobyembre. Nilaro pa rin niya ito makalipas ng ilang araw sa kanilang pagkatalo sa Denver Nuggets noong Disyembre. Inamin ni Kerr na hindi dapat naglaro si Wiggins noong panalo nila laban sa Rockets noong December 5th dahil sa kondisyon ng kanyang ankle. Sa laban na iyon, nagtala si Jonathan Kuminga ng career high na 33 points. Pero si Wiggins ay hindi rin nagpahuli, may 23 points from 8 of 15 shooting, kasama ang 3 of 4 from 3-pointers and 7 rebounds. Sa unang laban nila kontra Rockets ngayong season, halos masayang ang 31-point lead ng Warriors at kailangan pa ng overtime para manalo ng 6 na puntos. Sa laban na iyon, nakapagtala si Wiggins ng 15 points from 3 of 9 shooting, kung saan 7 sa kanyang puntos ay mula sa free throw line. Napaka-aktibo nila sa depensa, sabi ni Wiggins tungkol sa Rockets. Bata ang team nila, maraming may kakayahang mag-init agad. Nalaro na namin sila ng 2 beses ngayong season at maganda naman ang ipinakita namin. Pero hindi pa namin sila nakakaharap ng kumpleto ang lineup, kaya magiging masaya ito. Bukod sa scoring, mahalaga rin ang depensibong ambag ni Wiggins para sa Warriors. Sa laban kontra Rockets, napigilan niyang makahanap ng ritmo si Jalen Green, isa sa mga pangunahing opensa ng Houston. Sa 2 laban nila, si Green ay nakapagtala lamang ng kabuuang 21 points. Laban sa Warriors na may average na 10.5 points of 20.7% shooting and 11.1% from 3-point line. Sa lahat ng ibang team, nag-a-average siya ng 20.2 points in 22 games this season. Napanaig ang Warriors laban sa Rockets sa huling 15 laban nila. Sa isang kumpletong lineup at malusog na Wiggins na kayang pigilan si Green at maging epektibo sa opensa, mas mataas ang tsansa ng Golden State na gawing 16 na sunod na panalo ang kanilang laban kontra Houston. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.